Panahoy natin ngayong umaga isang abogado at doktor. Abogado na doktor pa. Siya ho ay dating Pangulo, pinuno ng Philippine Medical Association, a practicing lawyer, a practicing physician. Siya ho ay tumatakbo sa pagka-senador sa ilalim ng Big Kiss. Ang tinutukoy ho natin ay ilang ulit na nating na-interview sa DSRH, Dr. Leo Olarte. Doc, Attorney, magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga po, Station Manager and Vice President of the MBC Corporation, Cesar Chavez, and sa lahat po ng iyong mga tagapakinig at tagapagtangkilik sa iyong DZRH program. Abogado na doktor pa. Ano ho yun? Nung kabataan nyo, gusto nyo lang patunayan na kaya nyo ipasa ang board sa pagka-abogado, kaya nyo ipasa ang pagka-board sa medisina? Ako po ay talagang nung maliit pa nangangarap na maging abogado. Kasi yung family namin, marami ng doktor, walang abogado. But yung mother ko ayaw. Sabi niya, huwag kang mag-abogado, gusto namin maging doktor ka. So being an obedient son, nag-aral ako pagka-doktor. Hanggang natapos ko, naging specialista ako, nakapunta ako sa Amerika, nag-fellowship ako sa orthopedics and trauma. Pagbalik ko dito sa Pilipinas, parang kulang. Mayroon pa rin kulang. So, sinabi ko, mag-aral ako ng pagka-abogado para makuha ko yung aking gusto while I was still a young man. Nag-aaral ka ng abogado habang nagdo-doktor ka? Yes po. Nagtuturo din ako ng medicine. Hindi nyo naman dinoktor yung mga sagot ninyo sa abogasya? Ay, hindi naman. Alright. Paano kayo tinatawag? Doctor, attorney? Paano ba? Among friends, Leo lang. Of course. Yeah, but your first name? Yeah, but in a company of doctors, I would prefer to be called attorney. In a company of attorney, I will prefer to be called a doctor. To make you different? Yes. To make you different? Yes, sir. Unique and different. All right. Okay. Ano ang sa profession ho ninyo, ano yung pinaka maraming oras, maraming panahon ang ginugol nyo? Pagiging abogado, pagiging doktor? During the early years of my law practice, pagka-doktor. Pero ngayon, because I'm already slowing down sa medical practice, especially nitong pandemic when I got sick of COVID after doing surgery, nag-focus na po ako sa law. So, ang practice ko po is, shall we say, 70 law, 30% medicine. Alright. Sa bahay, sa mga ka-opisina ninyo, sa mga kaibigan ninyo, when you talk to them, ngayon, halimbawa, when you talk to me, ano ho bang overwhelming consideration at very influential sa iyo sa pagkikipag-usap katulad ko? Abogado o doktor? It depends. If sa tingin ko masakitin yung aking kausap, I will talk more on the medical side. And if the issue is about medicine, siyempre po sa medisina, pagka tingin ko naman may kaso o maraming kaso, dito tayo sa law. Which one is more fulfilling as a career? Physician or lawyer? Parang both sa akin. Okay. Yes, timbang-timbang yan. I enjoy both professions. You are a practicing lawyer and therefore you appear before a sala, a court, a judge. Paano ho yan? Pag may nung nasa korte na ho kayo, biglang may nag-text, emergency. You're needed in the emergency room. Paano ho yan? Well, I will ask... Did it happen? Nangyari ho ba yan? Once lang po. Once lang, and I ask a permission from the judge. The judge will understand kasi alam naman ng judge na ako ay doktor din. Matter of life and death? Yes. Our matter of life and death. Yeah. Ang specialization ho nyo ay? Orthopedic surgery. Orthopedics. Gaano ka-relevant yan sa Pilipinas? Very relevant po ang orthopedics kasi mga vehicular accidents, motorcycles, yun po ang pangkaraniwan na pasyente namin, nababalian ng buto. 1970s, 1960s, 1980s, yung mga na-aksidente, nababalian ng mga ganyan, wala pa sa 10 causes of death. Pero lately, sumasama na, pumapasok na. Yes. Ano ho ang problema ron?
Kasi Kultura ng mga Pilipino na hindi gumagalang sa traffic rules. Pero bad ang ating traffic system. Maaari na maraming reckless drivers kasi maraming nagmamadali at nagmumotorsiklo sila. So, dumadami po ang vehicular accidents. Number 3 ngayon. Number 3? Yes, trauma as a cause of death and serious physical injuries. Dito ho yan sa Pilipinas? Opo. Lalo na siguro sa Metro Manila? Yes, Metro Manila mataas. Babalikan ko yung statement nung yan mamaya pag nagtanong na ako ng legislative agenda. Opo. Babalikan ko uli, Doktor Abogado, kapag ka naging senador kayo, ano ho yan? Anong legislation na related sa pagiging abogado mo, legislation related sa pagiging doktor mo ang uunahin ho ninyo? Both. Sa ngayon po, sa ngayon, pandemic tayo. Our main problem now is health. And that is the main reason why I was persuaded and convinced to enter into this political arena because they said they need a doctor in the Senate. Doctor in the Senate? Opo. Doktor na abogado pa? Yes. Let me rephrase my question. Attorney Dr. Leo Olarte, why run in the Senate and run for whom? Well, first of all, the group of people who really convinced me to run are the doctors. They are overwhelmed and undermanned, and also the hospitals. I was legal counsel of the Philippine Hospital Association for several years, probably 12 years, and I was also vice president of the Philippine Hospital Association, and I became also president of the Philippine Medical Association. And I saw that health has been set aside, especially in the legislative agenda. Ang mga ginagawang batas sa Senado ay hindi po maganda, maraming butas, especially yung Universal Health Law and the PhilHealth Law. I have to review these two laws. So, ito yung pangunahing legislative agenda ho ninyo as a lawyer and as a doctor. Opo. Alright, Doc, 60 days bago sumapit ang eleksyon, ito bang mensahe ninyo ay naipadala nyo na sa buong Pilipinas? Hindi pa po masyado. That's why I am... Alam nyo, ang kalaban nyo ay mga sikat. Opo. Mga malalaki ang partido, mga pangalang matagal na sa Senado, sa Kongreso, sa Malacanang. Opo. Are you not worried? Well, it does not worry me actually. Ang akin lang is that I have offered my services. And I know that I am qualified educationally and credentials will speak for myself and by experience. If our voters do not see the quality of my services and my qualifications, then so be it. Alright, babalikan natin. Hanggat kayo ay abogado at kayo ay doktor, ang talagang pinaghandaan kong tanong para sa inyo ay Attorney Dr. Leo Olarte. Sir, ano sa tingin ho ninyo ang greatest crime ng gobyernong ito sa mga doktor? The greatest crime for me is mababa po ang mga sweldo ng mga government doctors and mga health workers in general. They should be given salaries that is a living wage appropriate for their education para hindi po sila maakit na lumabas sa ating bansa. Alright. Ano naman ho ang greatest crime ng gobyernong ito sa mga abogado? Sa mga abogado. I think ang ating gobyerno napabayaan din ang mga abogado. Hindi na alagaan ng gusto, hindi na bigyan ng benepisyo, no? And security also. Maraming mga abogado na pinapatay ng mga kriminal, no?
Pag natalo ng kaso, pinapatay nila yung abogado na nanalo. So, security, risk to their lives. Alright, balikan ko yung unang sagot ho ninyo sa unang tanong ko. Greatest crime ng pamahalaan sa mga doktor, ang sabi ho ninyo, mababa ang sweldo in general ng healthcare workers. Kapag kayo ay naging senador, ano ang tamang sweldo dapat nila? Okay. Ang tamang sweldo sa paningin ko ay should not be less than 50,000 for the first entry health worker sa ating gobyerno. Pag sinabing health worker, ano ho yan? Nurse? Nursing aid? Mga doctors po yan. Mga doktor? Yes. Mga allied health professionals should not be less than 40,000. Magkano ho bang kaya tinatanggap ng doktor ngayon sa public sector, sa sa government agency ho? Ang entrada ngayon ng first level entry is only 35,000. Is that enough? That is very small. That is not sufficient. That is not a living wage for the doctors. So ang pinapropose ho ninyo at least 50? At least 50. Is 50 enough? Well, hindi pa nga enough yan. Pero first entry level lang yan. Pagka pumasok ka, 50. Pataas. Palagay natin na gawing hanggang mga 150,000. Sa private sector, magkano ang more or less buwanang kinikita ng isang doktor sa private sector? Private hospitals? Private practice. Private practice. Mga 300 to 500,000. And yet, government doctors ay Mababa. 35,000. Opo, yung under training, yung first entry level doctor. Is 50 enough? Mahina nga po yan. Mahina yan. Mababa. Ang ipinopropose ho ninyo, 50? It should not be less than 50. Probably, palagay ko, umpisa natin sa 80. Anong impact sa 5,000 pesos na sweldo ng doktor sa isang buwan sa isang public government agency? Mababa ang moral? Yes, mababa ang moral and madali silang matukso na umalis at pumunta sa ibang bansa. Magtrabaho doon. Yung bang health system natin na tinutulugsa ng marami, pwede bang ituring na yun ay isa dahilan sa napabayaan ng sweldo ng mga doktor? Maaari po. Maaari. Mababa ang sweldo, so there is lack of innovation, lack of initiative, lack of loyalty, because mahina ang sweldo. Mababa. Ilan ho bang doktor meron tayo sa Pilipinas ngayon? More or less. Ang alam ko sa Philippine Medical Association, nasa mga 70,000, more or less. 70,000? Opo. Sa 70,000, more or less, ilan ho ang practitioner dyan? Baka ipalagay natin baka mga 70% ang 70%? Yes, ang Alright. napapractice. Kumusta sila nung panahon ng pandemic? Well, karamihan nag-slow down. Nag-slow down kasi Hindi pumasok? hindi pumasok or yung mga nasa private practice, no? Ang ginagawa nila is online consultation. Ilan ho ba dapat, ano ho ba ang ratio dapat? Sa bawat population, ilan ho, like for every 1,000 or 2,000, every 5,000 people, ilan ho dapat ang doktor? One doctor probably will be for about 100 people. And we don't have that. Para sa 110 million people dito sa Pilipinas. Wala po. Mababa ang population ng mga doktor vis-a-vis that of the 110 million people in Ano the nakita ho Philippines. ninyo? Bakit hindi ganun karami yung mga doktor? Well, isa, matagal mag-aral ng medisina, minimum of 10 years, no? Pag nag-specialize ka, aabot ng total of 15 to 16 years. And then, mahirap din ang pag-aaral ng doktor. 10 years because college 4 years, 4 years medisina, tapos yung internship pa. Yeah, 2 years. So that's why 10 years. Yes. Tapos papasok ka sa gobyerno, ang sweldo mo ay 35,000. Yes. Krimen ho yun. You're a lawyer. Technically, it is not. Yes, Pero negligence ho yun. Hindi ho ba? Yes, mababa talaga ang sweldo. Alright. Mahaba yung training, kukunti lang ang sweldo, pero marami pa rin ang nagtitraining.
Ano ho yan? Mayroon ho bang government support para sa kanila? Kung ganon na ang sweldo ay mababa, pero may nagte-training pa rin, no? It's only for the love of the profession. For the love of the profession. Yeah, it's not for something else. Na, right. Yeah. So I ask now, ano ang dapat gawin ng Senado kung sakali kayo ay maging senador sa sitwasyon na ito ng mga doktor? One, habang sila ay nag-aaral. Pangalawa, habang sila ay nagpa-practice bilang doktor. Yes, habang sila ay nag-aaral, bibigyan sila ng ayuda, no? Subsidy. Ayuda or scholarship. Scholarship. And then habang pag nagpa-practice, another thing also is yung medical malpractice is being exploited now, no? Konting pagkukulang, demanda kaagad. Now, the practice of medicine is not perfect. It is not a perfect science. So, and we are all humans. Minsan mayroong nagkakamali. But minsan, even with your best quality service, the management and treatment is not successful. There are complications. So, if this happens, you are exposed to complaints by the patients. So, yun po ang isa sa mga gagawin ko pag ako ay nagiging senador is to decriminalize medical malpractice. Kailangan civil case lang or administrative. Hindi pwedeng criminal na mabibilanggo ang doktor pagka sakaling nagkakamali. Isa ho ba yan sa dahilan kung bakit nagpursigi kayo na tumakbo sa pagkasenador? Hindi yan ang main purpose. Actually, ang main purpose ko is to find effective means to stop as soon as possible the onslaught of COVID-19. Alright, mamaya ho yan. Itatanong ko yan. Alright. Kayo ho ay naging Pangulo ng Philippine Medical Association. Kayo ay naging legal counsel, naging vice president at part ng management ng hospital, Philippine Private Hospital Association. Ano ang dalawang learnings kung mayroon ang natutunan ninyo na gusto nyong dalhin sa Senado? Okay. Ang gusto kong dalhin sa Senado really is to give emphasis to the importance of hospitals, no, private hospitals, vis-a-vis that of government hospitals. Now, also that the PhilHealth reimbursement claims, itong mga reimbursement claims ng PhilHealth should be expedited. Walang dahilan na matagal ang pagbayad, no? By looking into small typographical errors to become the basis of not paying the reimbursement claims by doctors and hospitals. May dalawa kami nagka-COVID dito. Oh? Inaasikaso ko yung PhilHealth claims nila. Yes. Kinausap ko pa ang pinakapinuno ng PhilHealth. Pinuntahan ko pa. Nakausap ko pa ang kanilang vice president. Sa awa ng Diyos ay wala pa ang reimbursement. Correct. Bakit ho? Well, that's really a big problem. Mayroong diferensya sa proseso dyan sa PhilHealth. I have to review the law kasi yung gumawa ng batas niyan, hindi mga doktor. Ngayon, pag ako ay nakapasok dyan, I'll see to it that what is fair, no? What is to be reimbursed must be paid promptly. Kasi maraming mga hospitals na maliliit, nagsisirado in the remote areas of the Philippines. Nagsisirado yung mga hospitals pag hindi sila nababayaran. Kasi hindi involved ang doktor nung gumawa ng mga batas. Exactly. Itong Universal Healthcare Law, binasa ko, maraming mga hindi magandang provisions that are anti-physicians, that are anti-doctors. Oh. Yes. Maraming provisions that are anti-doctors? Yes. You know that for sure because you're a doctor and a lawyer. I have studied that law, Universal Healthcare Law.
Alright, tatanong natin kay Dr. Leo Olarte, kapag kayo ay naging senador, ano ang unang bill ang ipafile ninyo sa Senado? Okay. Ang unang bill na ipafile ko is to establish a Research, Science and Development Center. Research and Development Science Center. This center will be established to research, manufacture mga vaccines, no, for itong mga sakit na katulad ng COVID. Ngayon, COVID-19. Hindi natin alam, baka mayroong COVID-20 o 21, 22 na dadating pa sa in the next years to come. Kailangan mayroon tayong mga bakuna dyan so that tayo ngayon ang mag-export. Hindi na tayo bibili ng bakuna sa ibang bansa. Di ba kung meron tayong Department of Science and Technology at sila ang gumagawa ng mga clinical trials, yes. Is the organizations, the systems and procedure, and the Bureau not enough for that? Not enough. Walang budget po sila dyan sa paggawa ng Research and Development Science Center to research medicines and vaccines. Wala po silang budget dyan. Walang budget? Oo. So, ang kailangan ho ba budget o ang kailangan ng isang agency? Kailangan ng agency talaga. Research and Development Science Center. Yeah. Nakafocus sa mga pandemic. Yes, pandemic and mga chronic and communicable diseases. Kayo ay naging Pangulo ng Philippine Medical Association. Pinuno din kayo ng Private Hospital Association of the Philippines. Sa buong career ho ninyo bilang physician, wala ho kayong na-encounter na government agency doing this? Wala po. That's why pag-upo ko, yun ang tututukan ko kaagad. Why is that important? Well, because I noticed that during the pandemic, we had to wait for a long period of time para makakuha tayo ng bakuna. And we had to befriend countries at wala tayong pera, pambili. So, kung meron tayong sariling mga bakuna, ora mismo, magamit kaagad natin. Yung sobra, pwede nating ibenta. And also, medicines for cancer. Marami tayong mga kamag-anak, mga kababayan, may sakit na cancer. Ang mahal-mahal ng cancer medicines. Hindi ho ba nakakagawa ngayon ang Philippine government, any instrumentalities, Department of Health, and maybe the RITM, hindi ho ba sila nakakagawa nito? Wala pa po. Walang conscious effort na gumawa nito? Wala. Walang bureau, walang agency na pwedeng gumawa nito? Wala pa po. Kasi it's not in the law that regulates this particular agency. After several decades of Department of Health almost, celebrated its 100 years in its existence, wala ho? Wala po. Pati Department of Science and Technology? Wala po. We import these medicines. So ang gusto ho ninyo ay Research and Development Science Center. Yes. At para pag-aralan yung pandemic. Opo. At mga future pandemic. Yes. At para yung mga cancer. Cancer, diabetes, hypertension, tuberculosis. Ang hallmark ng Filipino is tuberculosis. So kung makahanap tayo ng mga gamot that can prevent tuberculosis, prevention is better than a pound of cure. Ulitin ko, Dr. Attorney Olarte, sa experience ninyo bilang dating pinuno ng Philippine Medical Association, you never had encounter any government agency that doing this research? None. None so far. Ano ho yan? Primitive ho tayo? Marami tayong mga matatalinong mga doctors, no? Mga PhD, mga scientists, pero hindi natin sila nagagamit. They are not paid appropriately. Sila ay pumupunta sa ibang bansa. Research and Development Science Center, should this be under the Department of Health or should this be under the Department of Science and Technology? Department of Science and Technology. And its core functions, primary mandate is to do research. Yes. And discover. Discover, manufacture. Yeah, hindi ho ba yung mga medicines around the world from India to US, Southeast Asia, Japan, yung mga nakukuha nila, are they not enough na pwedeng i-reproduce, i-produce na lang dito sa Pilipinas? Do we need to discover? Yeah, we can discover more effective medicines than what has been so far discovered by these other countries. And it's very accessible kung tayo po ang may-ari niyan. Dr. Olarte, nabanggit nyo na ang ngayon ay COVID-19. Hindi natin alam, sabi niyo baka may COVID 20, 21, 22.
Anong ibig etc. yung sabihin nito? Yes, it's possible that there will be several viral diseases that will still come, that will be a cause for pandemic. So we have to be prepared. Yung 2018 flu Yes. pandemic, Yes. umabot ng 1920s and 40s, lahat yun, hindi ho ba? Yes. Mula noon hanggang ngayon ay nagkakaroon lagi ng mga ganito, hindi ho ba? Yes. Ano ho yan? Bakit ito nagkakaroon ng ganito? Kasi nagbabago ang nagbabago yata yung climate change, no? Or probably the environment has not also been protected. So the environment is also one of my concern, no? To protect our environment. So kaya dumadami yung mga sakit at dumadami din ang mga tao. Lifestyle. Yes. Lifestyle, government systems, interrelations, yung dumaraming populations, Yes. part na ito ng buhay ng mga Pilipino Yes. at ng mundo. So, ibig sabihin, hindi ito na-anticipate ng DOH or ng Department of Science and Technology? Hindi yata kasi wala pati itong mga mambabatas natin. Sa So, Senado. walang conscious effort ang national government in particular para makatuklas ng gamot sa cancer? Wala pa. Nung kayo ay pinuno ng Philippine Medical Association, hindi kayo naka-encounter nito? O hindi ko pa na-encounter. Did you try asking DOH or DOST nung kayo ay pinuno ng Philippine Medical Association? Yes, I was asking them, but they said that walang budget, wala tayong resources. So you're saying it is time. This is the right time. This is the right time. Yes. To create, establish A research, science, and development science center. Research and Development Science Center. para sa mga pandemic at mga cancer. Yes. Hindi ho ba sufficient na yung mga gamot sa cancer? Maraming gamot sa cancer ngayon, pero i-import natin at napakabahal. So ang gusto nyo, tayo mismo ang gagawa? Yes. Tayo mismo ang gagawa? Yes, ibibigay natin na libre ito sa ating mga kababayan. Marami na ba mga gamot na tayo ang gumagawa? Ang Pilipinas ang gumagawa? Sa Pilipinas ginagawa? Meron tayong ginagawa na mga gamot para sa ubo, sipon, mga ganon. Pero itong mga grabe na mga sakit, katulad nitong cancer at saka itong mga bakuna for this pandemic, wala tayong ganon. Napabayaan ito ng gobyerno? Napabayaan kasi hindi yata na-expect din nila na dadating itong pandemic. Napabayaan ng gobyerno dahil kulang ang mga scientist, kulang ang mga doktor sa gobyerno? Yes, sa gobyerno mismo. Pero sa private sector, marami tayong mga scientists dito sa Pilipinas. We can, if we can utilize them, we put them in one research development science center, bigyan natin ng tamang sweldo, the appropriate environment, which is conducive for them to research and manufacture these medicines and vaccines, we can achieve this. Kayo rin ho ay dating Vice President ng Philippine Hospital Association, PHAP. Opo. PHAP. Yeah, PHA. PHA. Yeah. PHA plus PMA, kung kausap ho nyo sila, ano ang gusto nilang legislation na dadalhin nyo sa Senado kapag kayo ay naging senador? Ang gusto po nila is that they will be promptly reimbursed their professional fees, yung mga hospital bills. Yun po ang gusto nilang mangyari. Kailangan ho ba ng legislation nun? Well, kailangan because presently, itong PhilHealth, hindi nababayaran kaagad yung reimbursement claims ng hospital at maraming silang mga dahilan, mga fraudulent claims daw, mga failure to comply with standard medical care. They are not the proper agency to say so. And ano ang proper agency that should say so? Is the Professional Regulation Commission. The PRC? Yes. The Board of Medicine is the proper agency to regulate the practice of medicine, not a PhilHealth Insurance Corporation. Doc, ang i-elect ay 12 senador. Ngayon ay may 24, 12 dyan ay mag-e-expire na ang term. Kung kayo ho ang tatanungin, ano ho bang klaseng composition mayroon dapat sa Senado? Dapat po talaga ang mga miyembro ng Senado should be properly educated. Mayroon po talaga silang edukasyon na marunong gumawa ng batas at talagang mayroon po silang, shall we say, kakayahan. No?
Now, dito po sa Senado natin, kasalukuyan, wala po talaga tayong doktor dyan na marunong gumawa ng batas. Kaya nakikita natin yung resulta ng mga health laws na ginagawa dyan, maraming palpak, maraming butas that has to be reviewed, to be revised. All right. There are at least 20 to 24 committees sa Senado. Major committees, 12 to 15. Hindi naman pwedeng puro ka lang sa Senate Committee on Health. Anong iba pang committee ang gusto niyo mag-participate? Environmental. Why environmental? Oh, because I'm also interested in the environment. Presently, I am the president of the Clean Air Philippines Movement Incorporated. Mayroon tayong Clean Air Act. What's wrong with that? Yes. Kulang pa rin ang tamang implementasyon nito sa batas na ito. So, I want to include in this Clean Air Act the mechanisms on how to improve the air, the cleanliness of the air that we breathe. Say, for example, greening of the countryside. Magtatanim tayo ng mga punong kahoy which are all-weather resistant. Halimbawa, langka. Maganda ang bunga ng langka, yung prutas at saka yung dahon. Can be a good filter for polluted air. Itong avocado, masarap ang prutas, very nutritious, all-weather resistant, itong punong kahoy na ito. Ang dahon is a good filter for air pollution. Itong kakao, magandang punong kahoy din ito. If we can plant these trees in the countryside, magkakaroon tayo ng masarap na pagkain, hanap buhay, pera, and also it will improve the air pollution that we are now suffering. Kung nakikinig ka, Sherwin, Pam, yung binabanggit na langka, avocado at kakao, yun ho ang mga nakapaligid na mga pananim sa bahay ho namin nung ako ay elementary. At halos nung oil crisis in 1973, Israel versus Palestinian war, Arab war, hindi ho ba? Yes. Pero hindi kami apektado dahil maraming pagkain. You're saying na para labanan ang climate change, yes, to make communities in the coastal area more resilient, ang kailangan ay langka, avocado at cacao. This is the first time I heard of this. And bamboo. Of course, bamboo. Yeah. Of course, bamboo. Yeah. Alright. Ito ho bang proposal ho ninyo, inibigay nyo na sa Department of Environment and Natural Resources? Wala pa po, kasi wala naman tayong access dyan sa DNR sa ngayon. Yung iba, Gemelina, yung iba ay mahogany, yung iba ay nara, kayo ay langka, avocado at cacao. Bakit ho? May prutas kasi ito. May pagkain. May pagkain. May prutas kasi. Yes. And you think we can do that? We can. Do we need legislations or do we need budget? We need budget and legislation. Why legislation? Do we need to compel local government units to do this? Yes, the Department of Agriculture. What's wrong with the Filipinos, Attorney Olarte? Hindi ho ba dapat inherent sa mga local government na isipin ito na hindi na kinakalang i-compel sila? What's wrong with our society? Di ko nga wala nga akong makitang maraming langka, avocado at kakao at kawayan. Sa ngayon, meron pa rin akong avocado, meron pa rin akong kawayan, meron pa rin akong langka. Ito'y malaking tulong, makalinis sa ating hangin. Ito ho ba'y idea ho ninyo or is this a part of a consensus building or is this a part of a consensus among medical practitioners or among environmentalists, langka, avocado, cacao sa coastal areas? That is my idea and through research also and experience. Nakikita ko po na pagka magandang ang mga punong kahoy na nandyan, malinis po ang hangin. Saka pinakagusto ko paglangka eh. Oo. Sa gabi, lahat ng mga manok aakyat na ron. Kung sasabihin ng mama ko, oops, bukas manok tayo. O mga gabi, kukuha ka na lang sa langka. At masarap itong prutas na ito. Mga prutas na ito. First time ko narinig ko yan. Ito ba dinidiscuss ho ninyo sa fora? Yeah, dinidiscuss And how are you received by people, especially policymakers? Well, they're surprised. So environment, pandemic, yun ho ang tututukan ho ninyo? Yes po. Alright, maliban sa Senate Committee on Environment and Natural Resources, Senate Committee on Public Health and
and other concerns. Ano pa hong committee ang gusto niyong mag-participate? Education. Why education? Meron po akong PhD degree sa education. Yung education ho ba ninyo is about school management, education management, or is it about PhD and medicine? School management. School management. Yeah. Opo. What's wrong with our school management? Well, dito po sa ating mga kanayunan, no? Yes. Ang mga bata, yung mga kindergarten, ang ating kasing schooling system ngayon is from K1 to K12. Yung kinder hanggang grade 6, karamihan ng mga bata dyan, gutom. So, hindi sila nakakapasok sa school. Sasabihin ng parents, sir, hindi po namin madala si Nene o si Nening kasi si Mario kasi gutom po, hindi po nakakain. Hindi niya maintindihan yung sinasabi ni teacher. Bigyan natin po sila ng libreng almusal sa school. So that Nutriban? there will be, yes. Nutriban? Yes. Gusto niyo ibalik ang Nutriban? Pwede. Basta anything that is properly prepared by a nutritionist to improve the health of our kindergarten students, no? Maraming binabanggit si Dr. Attorney Leo Olarte na nakikiliti ako. Ito yung mga pinagdaanan ko. Maraming prutas sa aming paligid. Galing sa school, I have to walk 3 kilometers from school during elementary days. Pag uwi ko, napakaraming prutas. Ngayon naman ay Nutriban. Yes. Sa pag-aaral ho ba ninyo, maraming hindi pumapasok dahil sa walang pagkain? O ayaw lang talaga nilang pumasok? In the Rural remote areas. areas, rural areas, karamihan gutom, walang pagkain. So, hindi sila makapasok dahil nila maintindihan yung sinasabi ni teacher, walang laman yung tiyan. So, we will put this free breakfast in areas that is determined by the Department of Social Welfare and Development as a underprivileged and probably very impoverished areas of the Philippines. All right, Attorney Dr. Leo Olarte, 12 ang kukuning senador sa May 9, 2022. Bakit ikaw ang isa sa 12 yan? Ako lang po ang doktor na abogado na makatulong po sa ating kasalukuyan na problema na pandemic, COVID-19. And ito po ay nagiging sanhi sa ating talagang bagsak na ekonomiya, maraming nawalan ng trabaho, maraming namatay. Gusto ko po ito mabigyan ng kaagad-agaran na solusyon. Kailangan po natin ng doktor na abogado sa Senado. Attorney Dr. Leo Olarte, maraming salamat ho sa pagpaunlak ko ninyo sa aming panyaya. Good luck ko sa inyo. Maraming salamat po.